Ayan, magandang araw po ng linggo sa ating lahat. So, bagong boses ang inyong maririnig ngayong linggong ito at alam ko na ang lahat ay nakahanda na upang makinig at magpuri sa ating Panginoon sa gabing ito. At para ko kumpletuhin natin yan, i-shout out pala natin ang mga nasa trunk line. Yan, magandang gabi oras sa inyong lahat dyan at sa ating Facebook page, sa ating CDCM Reunited. Ayan. At sa ating Facebook group, no? Ang CDCM Reunited. Same din ang pangalan. And of course, sa ating YouTube channel, kung kayo po ay accidentally lamang po na napadaan sa ating YouTube channel at wala pong kumbaga okay, so kumbaga napadaan lang trip lang dumaan pero hindi po kayo nagkamali ng dinaanan. Ipindot na po ninyo ang bell icon at i-subscribe na po ang ating CDCM Reunited The Enlightened Ones para po lagi po kayong updated sa ating mga audios or audio videos na i-upload every day sa ating YouTube channel. And paki-share, paki-like na rin po ang ating YouTube channel para mas marami po tayong ma-reach out sa ating mga gawain. At sa ating pagsisimula, ayan, so tinatawagan ko na po ang ating opening song sa gabing ito na magmumula pa sa talaga namang napakagandang boses. Ayan. So ito na po, tinatawagan ko na po ang ating opening song na walang iba kundi si Miss Mary Joy Dion. Buhay ko'y simple lamang, walang lakas at yaman. Ang aking tanging alay, mga hirap kong taglay, paghihirap ko tanging alay ko, inaalay ko paghihirap ko, ano man ang hirap ko,
Maraming salamat, Miss Mary Joyce, sa napakagandang awitin na iyong ibinahagi ngayong gabing ito ng Sunday na sa ating pagpapatuloy ngayong gabing ito ay atin na pong tinatawagan ng ating opening prayer na walang iba po kundi si Kuya Joseph Agnad. Let's pray. Lord, thank you for that you've given. Thank you for wonderful blessing. Thank you for giving us this opportunity again once more to praise you, to worship you, Lord God. Lord, I ask your help, Lord God, na sana ang aming gawain ito ay matapos po na may kapayapaan at sa aming pakikinig ng salita, ay hayaan mo na tumimo sa aming puso at isipan ang mga salita mong ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat, Kuya Joseph. At ayan, inuulit ko lamang po, shout out po sa ating YouTube channel. Ayan, so kung kayo po ay accidentally lamang po na napadaan or di naman po kaya ay hindi po ninyo nakita ang YouTube channel na gusto nyong puntaan, biglang lumitaw ang ating YouTube channel sa inyo pong mga screen, sa computer man or sa inyong mga tablet, sa Android at kung saan-saan pa, ay pwede na po ninyong i-like, i-share, and i-subscribe na rin po dahil hindi po kayo nagkamali ng pinuntang channel. Dahil itong channel na to ay, ang channel na to ay talagang nagawa para po sa ating lahat, para po makinig tayo ng salita ng Diyos kahit saan man tayong lupalop ng lugar, ay narito tayo upang magbahagi ng magandang balita. At sa ating pagpapatuloy, ayan, so ito na po tayo sa ating pinaka the best sa lahat ng the best. Ayan. So this is your time to give or to give your testimonies. Yan, medyo nabubulol ako. Yan, ito na yung inyong time para para i-testify ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay sa araw na ito. So, anyone? Sabihin ko sana sa trunk line pero hindi pala pwede, no? So, nakalimutan ko. So, sino po ang gusto pong magbahagi ng kanilang testimony ngayong gabing ito? Huwag po kayong mahiya kasi hindi po yan ikinahiya. Dapat nagiging proud po tayo na ibahagi ang ating testimony. Ayan. So, yan. So, sino po? Yan, meron po. Huwag po kayo matulog dyan. Bawal po matulog ngayon. Ayan, meron po. Ayan, sige po. Hello po, brother. Sige po, go ahead. Si Arza May po from Rizal, Kalinga. Thanks God na alam po naman po natin na ngayon is madami pong lockdown na hindi tayo makapunta sa ating mga churches. Thanks God na kahit sa online man lang is maligaya tayong natipon-tipon para ating pagpurihan ang ating Panginoon. Thanks God sa kalakasan na parati niyang binibigay sa atin. Thanks God na dito sa aming family is patuloy pa rin naman po na sumasapat po ang mga biyaya na pinagkakaloob po ng Panginoon. And thanks God na the past days is nakaparegister na kami dun sa valid national ID na kahit na yung papel pa lamang po na ipapakita pag i-claim yung national ID ang meron, pero at least is nakaparegister na kami. And thanks God na maayos pong na-i-avail or na-i-process ng aking BF ang kanyang mga papeles patungo dito. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. At lalo na't kanina is medyo umulan na kailangan na po talaga yung tubig sa bukid. Thanks God. Thanks God at madidiligan na rin doon yung mga pananim.
And thanks God na rin na patuloy pa rin kami nakakukuha ng aking libreng gamot sa RHU na alam kong kasing kumukulang na ang budget kung minsan ang income para sa mga gastusin. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. To God be all the glory. Maraming salamat po ulit. Yan, maraming salamat Miss Arza May sa napakagandang testimony na tunay nga naman talaga no, na kahit na simpleng bagay lang yan, napakalaki na para sa atin. Dahil kung walang mga simpleng bagay na yan, ayan, hindi po kumpleto ang ating araw. Talagang kahit sabi nga kahit very simple yan, pero kung ang ating Diyos ang nagbigay, napakalaking ang tawag dito, napakalaking katulungan na yan, no, sa ating buhay. Ayan, sino pa po ang meron pa pong gustong i-testify sa gabing ito? Bay, wag po kayong mahiya. Sabi nga natin, kailangan natin to para ayos naman. Ayan, sino pa po ang merong i-testimony dyan? May mga nakatago dyan testimony. This is the time na ibulalas na ninyo para baka after nito magsisisi kayo. Sayang, hindi ko na-testify yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Diba? So, baka sa Sunday hindi nyo na matetestify kasi iba naman yung gagawin ng Panginoon sa buhay nyo na blessing, di ba? So ngayon pa lang i-testify na ninyo. Yan. Sino pa po? Meron pa po or meron pa po? Or wala na po or wala na po? Hindi. Meron pa po ba? Si Ate Arza May lang ba ang nakatanggap ng blessing? Talagang siya lang ba ang pinagpala sa gabing ito, sa araw na to, sa nagdaang week? Or meron pang pinagpala bukod sa kanya sa oras na to? Maghintayan tayo dito siguro mga 30 minutes, wala pa, hindi joke lang. So, wala na po ba talaga? Ako lang nagsasalita, wala na ata. Okay, so kung wala, so ako naman ang magpapasalamat sa gabing ito dahil yung una sa lahat, syempre nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi akala ko may stock na kami sa aming lugar. Baka abutin pa namin ng 5 dekada kung hindi kami talaga magpupursige na humiling sa Panginoon, na gabayan kami sa sa pupuntahan namin o sa pagbalik namin sa work namin. And talagang nangyari nga na kahit ano yung mga trials, ano yung mga problems na napagdaanan namin, but we're still fighting na talagang hindi nagpabaya ang Panginoon sa buhay namin. And of course, sa aming work, kahit na tatawagin na nating recovery kasi parang talagang nagre-recover talaga. Lalo na ngayon, syempre sabi nga, pandemic. So, hindi na lang yung pandemic ang talagang napapandemic, pati bulsa napapandemic na rin, no? Sometimes baka pati paniniwala napapandemic na rin. So, sana nga hindi mangyari yan. So, yun. And yung isa pa is yung health, syempre, and yung sa pagtatravel, sa pagbibiyahe kasi diba, alam naman natin na napakaraming kakailanganin para lang makapunta ka sa gusto mong puntahan, para makabalik ka sa gusto mong babalikan. Pero thanks God, praise God kasi hindi na kami hinayaan hindi niya kami hinayaan, kumbaga talagang continue lang.
yung aming journey yun sa old journey na ngayon ay bagong journey ulit. Ganun kasi yun nga, sabi nga recovery ulit. Nagsisimula ka ulit sa baba. Hindi ka naman kasi pwedeng magsimula sa taas tapos mag-e-end ka na naman sa baba, di ba? So kailangan magsisimula ka sa baba and mag-e-end ka sa taas para mas maganda, para ayos, ganun. So yun lamang ang aking masasabi ngayong gabi. And so yes, amen. Yun. Maraming salamat sa message. Amen. So yun, kung wala na po, so sa next Sunday, alam ko na mas madami pa ang magte-testify, hindi lang si Ate Arzamay, hindi lang ako, kundi kung may sapat na oras Sunday, baka lahat na, ano? Pero why not? Kung talagang kalooban ng Panginoon at kung talagang gusto nating ipahayag ang ating pagpapasalamat sa Panginoon, why not? Di ba? We can do. So, yun. So, ngayon naman po, talagang wala na at i-close na natin ang table for parang election lang, no? Ang table para sa ating testimony. And thank you. At ngayon, dadako na po tayo sa pinaka-importante sa lahat ng mga mahalaga at sa mga mahalaga. Yan. At ito na, tinatawagan ko na po ang ating CDCM Reunited Worship Team para sa kanilang worship night ngayong gabing ito. And yun, ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating mga kamay, ang ating mga boses, kahit na magkakalayo tayo, kung gusto nating umawit sa Panginoon, kung gusto nating awitan ang ating Panginoon, na kahit nasa ang lugar tayo ay gawin natin para itaas natin ang kanyang pangalan. So here is it. So ito na po ang CDCM worship night sa kanilang worship song sa gabing ito. So, yun. Yan, magandang gabi sa bawat isa. Halina po at tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Saan man tayo naruroon ngayon, ay malayang-malaya po tayong magpuri sa ating Panginoon. Narito kami mga worship team upang samahan kayo, upang sama-sama tayo magpuri sa dakilang pangalan ng Panginoon. So, worship team, let's go! Hallelujah! Let's worship the Lord! Purihin po natin ang Panginoon! Purihin po natin ang kanyang kadakilaan! Purihin po natin ang kanyang kabutihan! Tataas po natin siya ngayon, mga kapatid! Maging nasaan man po tayo ngayon, maging nasa bahay po tayo, ay tayo po'y malayang-malaya makapagpuri at makapagsamba sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito, Lord, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo ang aming pagpuri sa iyo, Panginoon. Because Lord, we're going to celebrate your goodness to us, Lord. Yes, Lord, we are celebrating your kindness. We're celebrating your goodness, Lord. Yes, Lord. As we sing the song, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate. Yes, Lord! Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah! Celebrate, Jesus, celebrate. We praise you, Lord! Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen! He's risen. Yes, Lord! He's risen, and He lives forevermore. He's risen. He's risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Sing a song, celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate. We praise you, Lord! Hallelujah! Celebrate.
Jesus, celebrate. Purihin ka, O Diyos. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah, Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes, Jesus. He's risen, He's risen, and He lives forevermore. He's risen, He's risen. Come on, celebrate Yes, Lord. the resurrection of our Lord. Yes, risen. He's risen, He's risen, and He lives forevermore. He's risen, He's risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Lord. Come on, celebrate. Come on, celebrate Yes, Lord. the resurrection of our Lord. Hallelujah. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes, Lord. Hallelujah. We celebrate, Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. We celebrate your goodness, Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Worship you, Lord. You're worthy to be praised, Lord. We worship you. We adore you, Lord. We magnify your name. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Wala kang katulad, Lord. yes, Lord. Wala kang katulad sa lahat. Amen, amen. Hindi matutularan ng iyong kabutihan, Yes, Panginoon. Lord. Yes. Hindi matutularan ang iyong katapatan. Yes. Tahin po natin, mga kapatid. Above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Yes, Lord. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure of your worth. Yes, Lord. Crucified. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We adore you, Lord. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
Lord. There's no way to measure what you were. Crucified! Crucified and laid behind the stone. Oh Lord! You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall Yes, Lord. and in thought of me. Crucified and lay behind the storm. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and in thought of me. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me Mga kapatid, atin pong ibuka ang ating mga bibig at atin pong purihin ang ating Panginoon. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Buka po natin ang ating mga bibig at atin pong purihin. Pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. Praise the Lord. You are above for everything, Lord God. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Buka po natin ang ating mga bibig. Yes, hallelujah. Atin pong pasalamatan ng Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa Yes, kabutihan. Salamat po, Lord. Yes, Lord. Tinubos mo po kami. Yes, Father. Pinapapako mo. Pinapako ka sa krus, Lord, hallelujah. para sa amin. Yes, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Salamat sa kaligtasan. Yes. Iyanhanda niyo para sa amin. Oh, Yes, Lord. yes, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, Hallelujah. ang aming pupurihin. Yes, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming sambahan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming purihin. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Salamat sa iyong Jesus. kabutihan. Salamat sa iyong walang nanawa, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Salamat Thank you, sa, Lord. sa iyong banal na dugo Thank na you. umagos. We praise Para sa you, amin. Father. Ikaw po ang aming pupurihin. Yes, Ikaw po ang aming sasambahin. that's true, God. Purihin ka sa walang hanggan. That's true, Sa pangalan God. ng iyong sa pangalan. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid. And sana ay naramdaman po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon sa atin pong pag-awit, sa atin pong pagpuri, sa atin pong pagsamba sa Kanya. And I hope na na-enjoy po natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Again, maraming salamat and magandang gabi. Ayan, maraming thank yous sa worship team ng CDCM Reunited. So, tingnan mo nga naman ngayon, no? Pandemic, pero hindi pa rin talaga nagbabago ang ating
ang ating ang tawag dito, kaugalihan na every Sunday ay magpuri sa Panginoon. Talagang gagawa at gagawa tayo ng way para purihin ang ating Panginoon. At ito nga, ang online worship na talagang karamihan na ay sa online na ginagawa. Unti-unti na lang yung mga nagpupunta ng church. Talagang gagawa at gagawa tayo ng paraan para kahit man lang magkakalayo tayo, hindi tayo tawag dito, hindi tayo nagkikita-kita, may online para magkarinigan tayo, magkatinginan, ano ba tawag dito? Yun, basta lahat na ng may mga ganun. So, alam ko na na-bless tayong lahat. So, sino po ang na-bless? So, sige, yun. So, yun. So, alam kong na-bless tayong lahat sa worship team ng CDCM Reunited at mas lalo tayong mabibless ngayon dahil kung kanina ay adobo ang ating ulam ay gagawin naman nating fried chicken. O yan. So, maganda yan, no? So, ngayon ay siyempre kung kanina ay na-bless tayo sa mga awitin na ipinarinig sa atin ng worship team ng CDCM Reunited ay mas lalo tayong mabibless sa salita ng Panginoon na ibabahagi ng siyang tagapagbahagi natin ngayong oras na ito. At hindi ko na po patatagalin. Alam kong sabik na kayong marinig ang kanyang boses, kung paano siya mag-deliver ng Word of God, kung paano siya mag-encourage sa lahat na mga gusto niyang i-encourage. At yun, bago pala, no, kung kayo po ay napadaan lamang po sa ating YouTube channel, wala pong kumbaga trip lang dumaan sa YouTube, mag-browse lang, magtingin lang kung anong gustong panoorin pero walang mapanood at accidentally na ang ating YouTube channel ang inyong nakita, i-click na po ninyo ang notification bell icon at i-subscribe na po ang ating CDCM Reunited the Enlightened Ones, i-share at i-like na rin po pati po sa ating Facebook page. Pwede po ninyong i-follow ang ating Facebook page sa CDCM Reunited at kung kayo po ay gusto ring makipag-join sa ating group, lahat po ay open po. Pwede pong maki-join po ang lahat. Hanapin lamang po ang CDCM Reunited Group. So, lahat po ng ating activities ay doon nyo po maririnig sa ating YouTube channel, sa ating Facebook group, at sa ating Facebook page. At kung gusto po ninyo, kung narinig po ninyo, ay pwede rin po ninyong i-share sa inyo pong mga loved ones, sa inyo pong mga kaibigan para po sabay-sabay tayong makinig, sabay-sabay tayong umindak sa saya sa pamamagitan ng pagpuri natin sa Panginoon. Ito na po, tinatawagan ko na po ang siyang magbabahagi ngayong gabing ito. Walang ibang tao na magbabahagi ngayong gabing ito kundi si Mr. Joseph Agna. Magandang gabi sa bawat isa. Yan, tao talaga. So, then, pag-usapan po natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Sabi po doon, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, this is for the will for you in Christ Jesus. Manalangin po tayo. Lord, thank you for this time for giving us the opportunity to serve you, to listen to your word. Ayan mo po nang yung alipin ay i-bless mo upang may sabi kung anong gusto mo ipahatid ngayong gabi. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May isang pamilya na masipag silang magkakapamilya. Sila ay mahilig magtanim ng mga panim, gulay, palay. Masaya sila at walang problema sa buhay. Pero dumating ang panahon na itong anak nila
ay napasubo sa barkada. At yun, dahil may pera sila, pera lang yung palaging hiningi, gasto dito, gasto doon, ang kanyang ginagawa. Kala niya, hindi mauubos ang mga perang yan. Biglang dumating ang malakas na bagyo at nabagyo ang kanilang mga pananim, mga palay, mga gulay. Dito na nagumpisa, nag-sink in ang kanilang buhay. Nagkaroon ng problema and ang kanyang itong lalaki natutong maglasing. Itong asawa nagsugal. Itong babae natutong magsugal. Sila na magkakapamilya ay naging pariwara ang kanilang mga buhay. Dahil sa mga problema, hindi na sila nagsisimba. Pero dumating ang panahon na may pastor na dumating at pinaalala sa kanila ang isang bagay. Na kung may problema, dapat lutasin sa pamamagitan ng panalangin. Hindi pamamagitan ng mga makamundong gawain. Ito lang yung binitawan ng pastor sa kanila. Kung may problema ka, lutasin ng panalangin, hindi sa makamundong gawain. Sa ating verse sa gabing ito, sabi, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances that this is the will for you in Christ Jesus. This verse is very explainable and very explanatory sa ating mga buhay. Even ikaw mismo na magbabasa sa verse na ito, ang liwanag na ng sinabi ni Kristo. Unang-una, be joyful always. Magpakasaya ka. Enjoyin mo ang buhay mo. Paano mo i-enjoy ito? By Jesus Christ. Since you accepted Jesus Christ into your life, you must enjoy your life. We must enjoy the grace that God give us. Ito yung nandito na yung saving ni Jesus Christ na binigay sa atin. Hindi na natin kailangan ng mga makamundong mga bagay-bagay. Sapat na si Kristo na maging enjoyment natin sa ating mga buhay. Enjoy to the blessings that God has given to you. Enjoy this life with Jesus Christ. Wag mong i-enjoy yung life mo na wag mong i-enjoy yung life na meron si Kristo, no? Wag mo i-enjoy yung buhay, no? Wag mong i-enjoy yung buhay mo na anong tawag diyan? Wag mong i-enjoy yung buhay mo sa ganun lang na mga bagay na mawala lang si Kristo eh. Huwag mong i-enjoy yung buhay mo noon na wala si Kristo. Enjoy mo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ganon. Enjoy your life with Christ. Because if you are enjoying your life with Christ, siyempre, sigurado, until the end. Okay? And more than the end. Ano ibig sabihin ko more than the end? Huwag magpawalang hanggan na yan. Kahit mawala ang mundong ito, hindi nawawala yung enjoyment mo sa buhay mo. Kasi save ka na eh. You just only want to do is to praise and praise and praise and worship and worship and worship the Lord. Yun lang kailangan mo sa buhay mo. Yan. Naglag ako. Yan. Oh, naglag nga. Naglag yata. Naglag ba? Lag yata. Hello. Meron na. Hindi naman, hindi. Ay, hindi. Kala ko naglag eh. Ayan. So, continue tayo.
So, yun sabi nga natin, just enjoy more than the end. Wag praise and praise and praise and praise. Worship and worship and worship lang kailangan mo. Yun lang ang tanging ma-enjoy natin pagdating ng panahon. Na ma-enjoy natin ang mag-praise and worship to God. Kasi yung savings natin is nandito na. We have already this grace that God given to us. Wala nang iba na pwede tayong mag-enjoy yan. No? Kundi itong grace na ito, yung worship, yung yung pagka-save natin. Yung makasama tayo natin si Lord doon sa heavenly body. Be joyful always, no? At kung darating man ang problema upang sirain ang joyfulness na ito, anong sabi sa 17? Pray continually. Okay? Ito, pagkatapos natin mag-enjoy, kagaya ng mag-asawa na ito, nag-enjoy sila ng lubos-lubos. No? Dahil marami silang masaliwanwan ang kanilang mga buhay, masaliwanwan ang kanilang pamumuhay. Pero dumating ang problema na ang kanilang anak ay nalulong sa barkada, dumating ang bagyo, sinira ang kanilang pananim at humirap ang kanilang buhay. Anong pinuntahan nila? Anong tinakbuhan nila? No, nag-i-enjoy sila sa buhay nila. Pero nung dumating ang bagyo, dumating ang mga problema sa kanilang buhay, nalimutan nila ang Diyos. Because they enjoyed not with Jesus Christ. They enjoyed with their treasure. They enjoyed with their lifestyle. Hindi kasi Jesus Christ. Kaya nung dumating ang problema, nawala sila. Na out of place sila. Nalimutan nilang mag-pray. Nalimutan nilang lumapit sa Diyos. Nalimutan nilang humingi ng tulong ng Diyos. Nalimutan nila at nawala yung pananampalataya nila. Imbes anong ginawa nila, anong respond nila sa mga problemang dumating, itong lalaki nag-inom, nagbisyo ng inom, itong babae nagbisyo ng sugal, na pariwara pare-parehas ang kanilang mga buhay. But if we have these problems into our life, ang sabi ni Jesus Christ, pray continually. Masaliwanwan man ang buhay mo humirap. Pray continually. Okay? We must continue to pray to the Lord. Call upon the name of the Lord. Sabi ng isang awitin. Call upon the name of the Lord. Diba? Call upon the name of the Lord. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. We must lift up our prayers, our voice to God and ask His help. Na tayo niyang tulungan. Na tayo kanyang palakasin sa lahat ng mga dumarating sa ating mga problema. Sa 18 sabi doon, give thanks in all circumstances. Ang hirap naman yung pinapagawa mo, Brother Joseph. Siguro nagsabi ng iba. Paano kung mag-give thanks ako? Circumstances yan. Problema yan. Paano kung mag-give thanks pa dyan? Niloloko mo yata ako, sabi siguro ng iba. Hindi po. Sabi po ng Bible give thanks in all circumstances. Bakit? Because this is the will for you in Christ Jesus. Kasi sa ating pagsunod sa ating Panginoon, marami ng problema ang darating sa ating buhay. We must take these challenges into our life. Yung challenge na ito, ma-feel na natin yung challenges. Sa ating pagsunod, nandyan yung mga trials na susubok sa ating pananampalataya. But we must give thanks to all circumstances because dito tayo mapapalakas. Dito tayo ma-strengthen.
And Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who give me strength. I can do all things through Christ who give me strength. Kaya kong lahat sa magitan ng kalakasan na binigay ni Kristo. At ito yung pinapasalamatan natin sa Panginoon. Ito yung give thanks to all circumstances. Dahil sa mga circumstances na ito, makaka-realize ka ba na nakalimot ka na pala kay Lord? Makaka-realize ka ba na dapat kang lumapit sa Kanya? Nakarealize ka ba na ikaw ay dapat mas lalo mapalakas? At nakarealize ka ba na masabi mo sa sarili mo na walang mas malaki kaysa sa Diyos? Ito yung dapat natin ma-realize, mga kapatid, sa buhay natin. That even many problems coming into our life, that even ano man ang mga bagyong dumating sa atin, we must believe, we must have faith that God will help us to calm the storm in our life, to move the mountain who we have right now in front of us. That these problems is not bigger than our Lord, because our God is more bigger than the problems nating naranasan. That these circumstances na ating naranasan man sa ating mga buhay, psychological man yan, emotional man yan, spiritual man yan, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, makakaya mo ang lahat ng ito. Excuse me. Kaya dapat tayong magpakatiwala kay Lord. Dapat tayo na maging mas lalong lubusan na magtiwala sa Kanya. Ito yung nais ni Lord eh. Kaya nga sabi, give thanks to all circumstances, because this is the will for you in Christ Jesus. Will. Ito yung kagustuhan ng kaaway na mangyari, sirain tayo, but ang kagustuhan ng Diyos, makarealize tayo. Sabi nga ng yung doon sa kwento natin, hindi malulutas ang problema, okay, sa makamundong gawain, pero malulutas ito sa pamagitan ng panalangin. Pray continually, pray without sisig, sabi sa ibang version. Hindi yung sisig na ulam yun sisig na basta sisig eh. Hindi yung sisig na ulam ba yun? Ayan, basta yun. Ang sabi ni Kristo, pray continually. Let's continue to pray to Him. Let's continue to trust Him. Let's continue to have faith on Him. And let's continue to follow Him. Sabi ng isang lalaki, kasama po ako sa iyo, Panginoon, pero hayaan mo muna sana ako magpaalam sa aking mga kapamilya. Sabi ni Jesus Christ, ang tao na mas inuuna ang makamundong gawain, hindi karapat-dapat sa akin. Why? Sa mundong ito, mas inuuna natin, wait lang. Lord, pwede bang hintayin mo ako kasi marami pa akong abutin na pangarap? O Lord, bago yung calling mo sa akin, pwede bang kahit 1 month, magpakalasing muna ako, mag-enjoy muna ako, magpaalam ako muna sa mga kabarkada ko. Pwede ba yun na condition natin kay Lord? Hindi. You must follow Jesus Christ, whatever the calling of Jesus Christ to you. Kasi ito yung will niya sa buhay mo. Kasi kung gagawin mo na mas unahin mo pang maamundong gawain, you are not truly a believer of Christ. Sabi pa ng isa, Lord, sasama po ako sa inyo, pero punta muna ako sa amin kasi ililibing namin.
yung namatay na relatives namin. Sabi ni Jesus Christ, hayaan mong ilibing ng namatay ang kanilang sariling patay. Anong sinasabi ni Jesus Christ na namatay? Namatay sa spiritual. Dalawang klaseng kamatayan, physical, spiritual. Kung ikaw ay patay sa spiritual, ito yung paglayo mo kay Jesus Christ. And ito yung sinasabi niya na kung hindi mo ako tinanggap, patay ka. Hindi sa physical pero sa spiritual na aspeto ng buhay mo. And yung grace of God mawawala sa iyo. Yung buhay na walang hanggan mawawala sa iyo. But if you continue to accept Jesus Christ, confess your sin to Him, and trust your life to Him, pagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, God will help you and God will strengthen you. Mga kapatid, sabi ko nga, explanatory na ang verse na ito. Kung ikaw mismo sa buhay mo ay alam mong nakakalimot ka sa Diyos, be joyful into your life, be joyful always. Pero kung dumarating man ang problema, pray continually and give thanks to all circumstances that have into your life because this is the will for you in Christ Jesus. Dahil kay Kristo, makakaya mo ang lahat ng mga circumstances na ito. Pasalamat ka pagkat nandyan ang mga circumstances na yan na nanggising sa iyo kasi sa katotohanan, na nanggising sa iyo sa nanggising sa iyo na ikaw ay dapat manampalataya at ikaw ay dapat magtiwala kay Kristo. Na magpaalala sa iyo na si Kristo namatay para sa iyo and dapat mo itong sa pamuhay sa buhay mo. Kung ikaw ngayon ay may problema, give thanks to God. Sabihin mo, thank you Lord for these challenges that I have right now. Help me, guide me, and teach me what the right thing to do to have this, Lord God. Prayer mo. Mga kapatid, isa lang nais ng Diyos na pahatid ngayong gabi. Maging matibay ka. Magpakaligaya ka. Mag-enjoy ka sa presensya niya. Pero huwag mong kalimutan sa yung pag-i-enjoy. Huwag kang makakalimot na hindi makipag-usap sa kanya. Pray continually. Personal man yan o group man yan. Basta importante ang gusto ng Diyos. Pray continually. Ganon din mga kapatid, ang nais ng Diyos sa ating buhay ay continue to serve Him more and more. Sinasabi ko ngayong gabi, sinasabi ng Diyos, heto, ang encouragement niya sa atin, maging jolly, maging thankful, maging prayerful. Okay? Prayerful means you must always praying, and you must thankful to all the blessings that God gave to you. Medyo maliit man yan, dapat mong pasalamatan sa Panginoon. Ano man yung mga dumarating na problema sa buhay natin, pasalamatan natin ang Panginoon at purihin natin siya. Pagkat alam mo na makakaya mong problemang yan dahil kay Kristo. To God be the glory and God bless us all. Ayan, maraming salamat Kuya Joseph sa napakagandang message na ating napakinggan ngayong gabing ito. At ngayon, ayan ay panahon na rin or oras na rin para sa ating insight ngayong gabing ito. Ayan. Sino po ang may insight sa oras na ito? Ayan, so open na po para po sa may mga gusto pong mag-share ng kanyang insight ngayong gabing ito sa ating topic. Ayan, meron po ba?
Meron po? Or sa next Sunday na lang ulit? So, wag po kayong mahiya na i-share ang inyong insight ngayong gabing ito. So, baka naman nagsishare kayo pero hindi naririnig. Yun, iparinig nyo para mas maganda. Baka sa isip nyo na lang i-share. Hindi, joke lang. So, meron po or wala? Wala po ata. Siguro nandiba. Oh, yan, meron. Sige po. Sige po, go ahead po. Hello po, brother. Si Arza May po ulit. May isi-share ko lamang po is, tama nga naman po yung sinabi po ni Kuya Joseph na encouragement ng Panginoon na tayo po sana'y maging mapagpasalamat sa Kanya. Even if small things, yung mga yan na natatamo natin ng mga biyaya, is ipagpasalamat natin sa Kanya. Even if meron nga tayong mga pagsubok pero ating nasolusyonan, dapat lang ipagpasalamat natin sa Kanya. At yan, mas lalo nga pa po tayong pagbibiyayaan ng Panginoon kung tayo po'y mapagpasalamat sa Kanya. At sa pagpipray naman po, huwag po sana tayong mag-pray lang kung may kailangan tayo. Mag-pray tayo ng mag-pray sa Kanya na magpasalamat sa Kanya at kung ano man pong ipinagpipray natin sa Kanya. Kung may kailangan nga tayo is maganda na rin na kulitin natin ang Panginoon. Mag-pray tayo ng mag-pray na hanggang sa makulitan siya para maya't maya baka ipamahagi na niya ang ating hinihiling sa Kanya. Kung meron man po tayo ding hinihiling sa Kanya, kung hindi man niya ngayon ibibigay ngayon, but hindi natin mamamalayan 2 weeks after or 1 month after or hindi natin mamalayan talaga is ibibigay niya kung ano man ang ating hilingin sa Kanya. At tama nga naman po na we must always be thankful, prayerful sa ating Panginoon. Yun lamang po. God bless po and thank you. Maraming salamat muli. Miss Arza May, tingnan nyo. So, kahit talagang kahit talagang anong gawin ang devil hindi talaga mananalo, no? Kasi yan. So yun. Meron pa po bukod po kay Ate Arza May, meron pa pong magnanais pong magbahagi ng kanilang insight sa oras na ito, sa minuto na ito, or sa segundong ito. Ayan, kompleto sa Ricardos na yan. Sino po ang gustong mag-share ng kanyang or kanilang insight? Meron po? Or tulog na po? Baka tulog na yung iba, baka nakamute lang tapos tulog na, ganun. Hindi, joke lang po, yan. Baka nahihiya lang, ganun, or nag-iisip, ganun. Or baka nagkakaroon ng contradiction, ganun. Sa left, wag mong sabihin, sa right, sabihin mo, ganun. Kaya hindi na niya alam kung sino pakikinggan niya, kung sa left or sa right. Hindi. So, I think wala na. Nanibago yata kaysa narinig nyo ngayon. Pasensya na kayo kasi ako kasi yung press header ngayon, hindi joke lang. So I think wala na po, ano. So yun nga, tama naman yung sabi ni Kuya Joseph na magpakaligaya tayo sa presensya ng ating Panginoon at wag lang sa presensya ng ating mga kinakasama sa buhay. Yun, so yun ang pinaka-importante sa lahat. At kung may mga problema tayo, yun nga, parang connected din lang naman sa ating, naala ko nung last na nag-share ako sa ating every Thursday na activity.
which is the exhortation night. Ayun, so connected din, no? Nakalimutan ko na kasi yung mga verses na binasa ko, but kung gusto niyo pong balikan po yun, at gusto niyo pong i-connect dito sa ating topic ngayon, pwede po ninyong balikan ang ating YouTube channel at hanapin niyo po yung ating CDCM Exhortation Night na ako po yung nakalagay sa description. Taray, no, ako pa. Yun. So, so yun, tama yung sabi ni Kuya Joseph na okay lang na magpakasaya tayo, pero dapat sa piling ng ating Panginoon. At sa pag-pray naman, totoo nga na minsan kasi tayong mga tao is kailangan natin kung mag-pray tayo is gusto natin kasi nandyan na agad. So, okay. So, gusto natin nandyan na agad. So, yun. Which is hindi naman maganda. Pag hindi dumating, ano nang nangyayari? Wala na. Hindi naman pala totoo. Ito, ganyan. Marami ka ng dada. Marami ka ng sinasabi. Pero, after a few days, namamalayan mo, ito na pala yung pinag-pray ko. Ano na, napahiya ka sa Panginoon. Kasi nga, gusto mo yung biglaan puwersado, ganon. Which is hindi naman tama yun, no? So, yun. So, I think, yun. So, yun tama lahat ng mga ating narinig and sana, yun nga, i-apply natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Although mahirap, but trust in the Lord, sabi nga natin. Kailangan magtiwala ka sa Panginoon na kaya mong gawin ang bagay na yan. Full concentration. Tama ba yung English ko? Yun. So, basta may concentrate, yun na yun. Hindi, joke lang. Ayan, so I think wala na. Maraming salamat sa mga umattend ngayong gabing ito, at shout out na rin po sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay bago pa lamang or accidentally pong napadaan sa ating or sa inyo pong YouTube channel or sa inyo pong YouTube app, wala namang balak talagang mag-YouTube pero gusto lang magtingin ng kanilang papanoorin pero boring kasi walang napanood at biglang ang ating CDCM Reunited the Enlightened Ones ang bumungad po sa inyo pong dalawang mata, ay i-clinic po ninyo ng walang kumbaga i-clinic ninyo ng hindi pa nag-iisip. Tama po, kahit hindi po ninyo inisip, talagang clinic ninyo, tama po ang pinuntahan po ninyong YouTube channel. Dahil dito po sa YouTube channel na to, dito po tayo magkakarinigan, dito po kayo makakarinig ng mga activities galing po ng CDCM Reunited. And paki-like na rin po, paki-share, paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel. Paki-pindot na po ang notification bell icon para po mas updated po kayo. I-check po ninyo yung all para po updated po kayo sa lahat-lahat. Hindi lang yung iisa. Dapat naka-check all para lahat po ay ma-notify po sa inyong lahat. Kung kayo rin po ay tamad mag-YouTube pero mas babad po kayo sa Facebook, meron naman po tayong CDCM Reunited group at CDCM Reunited page. Kung kayo po ay mas babad po sa group, pwede po kayong mag-join sa ating CDCM Reunited group at doon din po ninyo mapapakinggan ang ating mga activities. At kung mas babad po kayo sa page, pwede rin po ninyong i-follow, i-like ang ating CDCM page, ang CDCM Reunited. Ayan, at paki-share na rin po sa inyo pong mga loved ones, sa inyong mga GFs and BFs, relatives, mga kung ano-ano pa sa mga kakilala nyo para mas lalo po tayo magkarinigan at mas marami pa po tayong ma-enlighten sa ating mga activities at mas lalo tayo magkakakilanlan kahit na magkakalayo tayo. Ayun. So, thank you at dyan din sa Trunkline, kung kayo po ay nandyan pa rin sa Trunkline, maraming salamat po sa
pag-attend po ninyo. Although kahit hindi po tayo nagkakarinigan, pero okay lang yan. So, darating din yung time na magkakarinigan din tayo through, or maririnig namin kayo dito from trunk line to talk line, team line. Ayun, hindi joke lang. So, yun, tinatawagan ko na po si Ate Mary Rose Imbien para po sa ating closing song. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian
maraming salamat Ate Mary Rose sa iyong napakagandang awitin sa gabing ito. Ayan. Again, so maraming salamat sa inyo. At ayan, so tinatawagan ko na po ang ating closing prayer. Yun, so talagang sinolo flight na niya. So muli binabalik natin sa ating naging speaker sa gabing ito, si Mr. Joseph Agnad. So, complete talaga. Yan. Let's pray, Lord, thank you for this time that you've given. Thank you for your wonderful blessing. Thank you for your word. Hayaan mo po na i-bless mo ang word mo na ito naming napakinggan. Sa puso't isipan, amin itong maalala. At sa aming paglalakbay sa mundong ito, as we go on, help us and guide us. Thank you sa mapayapang pagtatapos ng aming gawain. At sa bagong umaga naming paggising, ay bagong pag-asa, bagong kalakasan ang iyong bibigay sa amin. Sa aming paghiwalay, hayaan mo po na ang bawat isa ay lalabas sa server na ito na punong-puno ng kalakasan sa kanilang espiritual na pamumuhay, narapin pang marami pang mga pagsubok sa kanilang mga buhay at damhin ang kasiyahan, kaligayahan sa iyong pag-ibig at matuto kami na palaging manalangin at tumungo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng papurit pagsamba may binibigay ng pag-ibig ng Diyos na sa atin lahat ngayon, bukas at magpakailanman. Amen and Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat Kuya Joseph at sa mga nakipag-attend sa ating CDCM Worship Night, katulad po ni Kuya Joshua on PC at ni Ate Princess Lam. Maraming salamat po sa inyong pag-attend dito po sa ating Team Talk sa CDCM Reunited server. At syempre sa ating YouTube channel, wag po ninyong kalimutang i-share at i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel. I-check po ang all para po mas lalo po kayong updated sa ating mga audio videos na laging ini-update sa ating Facebook group. Pwede po kayong mag-member po doon or mag-join. Sa mga gustong mag-join, hanapin po ang CDCM Reunited group. Nakapublic po yan. Ang ating Facebook page naman po ay CDCM Reunited, public din po yan. So lahat po yan available po para po sa inyong lahat. At kung gusto niyo pong makinig po sa tatlong yan, bahala na po kayo kung saan po kayo gusto o kung saan po kayo mas compatible. Maraming salamat. At yan ang inyong pong naging presider, Reynaldo Candas Buenaventura, and enjoy the rest of this night.